Pero Marlon, ano ba nang maaasahan mo dyan sa sa Wi-Fi or digital structure na yan? Eh, ito nga pinagmalaki ng 5,500 flood control. Ngayon, bigla na lang sa pagmamalaki mo, bigla ka nagkaroon ng rason ngayon na, ay wala na, sila na, binangga ng barko. Grabe, no? Biglang nag-boomerang sa'yo. No? Ang bilis ng ang bilis ng... Na-fact-check ka ng Na-fact-check ka ng Bagyong Karina. Lalong napatunayan na naman yung kasinungalingan mo, Actually, alam mo Marlon, doon ako mas nababahala eh. Parang sa sobrang pagsisinungaling mo. Thank you. Sa sobrang pagsisinungaling mo or dahil napakasinungaling mo, naniniwala ka na ngayon sa kasinungalingan mo. Ano yan Marlon lethal yung ganyang pangyayari na kapag if you believe your own lies. Di ba? Medyo may ano ka na lang, may sira ka na sa tuktok nun. Pagka ganun ka. Ordinaryo na sa kanya yung magsinungaling. Normal na sa kanya ang magsinungaling. At ang pinaka-abnormal niya yung hindi magsinungaling para sa bayan. yung hindi niya pagsisinungaling Marlon, kasinungalingan pa rin eh. Kasi tingnan mo, I posted that interview, yung ambush interview na yun after nung meeting niya sa NDRRMC at saka OCD ba yun? OCD, Office of Civil Defense. Okay, OCD. Na tinanong siya, pathological liar, tama. Sabi ni sino yun? Okay. Tinanong siya tungkol doon sa Lilia Sumugoy. Yung tungkol sa mga flood control. Tapos, remember yung demeanor niya doon sa interview niya sa isang Australian news company? Yung demeanor niya na tinawanan lang niya. Tapos ito, tinawanan lang niya. He did it again, na tinawanan niya, and made an excuse right away na, I don't think this is the right time to talk about it. I don't think we can talk about it right now. But it is the best time to talk about it. Mismo. Kasi meron sa kuna merong baha. Mismo at ipinagyabang mo yan sa sona mo. Pinakahuling sona mo na wala pang 48 hours, bumalanda sa pagmumukha mo. Ako kasi Marlon, ako yung tipo na pag sabihin natin na hindi daw totoong MBA graduate ka. Ako yung mayabang na, sige, anong subject na ang guro ay si ganito at sino ang dean nung panahong ganito. Yung ilalaban ko. Kabisado ba prof mo? Medyo na lang. Yung ilalaban ko, hindi, ilang taon lang naman yung kailan ka lang graduate school ko, 2013. Okay na. Ano sabi tayo? Hindi, pero yung ganun, yung dahil alam mo, confident ka, may impormasyon ka, at alam mong na-experience mo, confident ka ngayong iyabang, sige, mas matalino ka, mas alam mo ang buhay ko. Kwento mo nga ang buhay ko. Yung gano'n. Kung gano'n ang issue, yung sa masteral degree ko, sa college diploma ko. Iarap ko diploma ko, yun. Asan yun sa'yo, Wharton? Yun ang sinasabi ko, Marlon. Wharton mo, warak. If you're involved in a certain project and you are confident that it really happened and you fulfilled it, meron ka ngayong confidence at yabang na pag-usapan. Pero kasi siya, pinagmalaki mo sa zona mo na 5,500 na ang nagawa at marami pang ginagawa. Biglang ito ngayon, meron tayong tamang pagkakataon at sitwasyon, merong kanina PH na bagyo, tinanong ka tungkol sa project na yun, ang sasabihin mo, I don't think this is the right time to talk about it. Grabe, no? Kapal ng mukha mo na ganyan lang ang isagot mo. Samantalang alam mo, kita ng dalawang mata mo na konti na lang, malapit na mabura sa mapa ang Metro Manila at Luzon. Sinahulo talaga ganda si ng buhok, OFW hero. Ang ganda daw ng buhok sa'yo ngayon, bagay sa akin. Mukhang hindi wig. Yung mga nakaraan kasi, pag hindi ako nagpa-plancha ng buhok, ay shit, nagulat ko kaya ba yung plancha ng buhok ko? Oo, grabe tayo. Ayun na nga, Marlon, diba? Hello, Nelly. Nakakagigil, nakakainis. Tapos Marlon, eto pa, speaking of flood control, si BBM, syempre, di ba? Oo. Syempre, ang kapatid niya, si Super Ate. Mainit pa rin pinag-uusapan ang pulburon video, Marlon. Nananahimik? Sinabi niya, parang may sama ng loob tong si Ma'am Mahardika eh. Ano yung narang-usapan na? Naglabas siya ng parang sa loobin niya na challenge niya si Senator Amy Marcos na magsalita. Tapos ang sabi niya is, ngayon mo sabihin hindi mo alam ang video. Alam mo ang video. So may alam siya, meron siyang moral obligation na dapat siya na mismo ang nagsabi sa kapatid niyang itigil mo yan or give it up. Kasi alam mo pa, may padrama-drama pa siya. Nagdadasal. Sabi, ilayo mo ko. Yung Diyos ko, yung sa JIL. Sa mga demonyong nakapaligid ang kapatid ko. Diba? O ngayon, asan na? Diyan yung video, ate. Yung mga demonyong nakapaligid na yun, Marlon, yun yung mga tao nasa likod ng press conference niya sa office o OCD. Hindi naman siguro. Uy, alam mo, Marlon. Yung demonyong nakapaligid sa kanya, alam mo, ito yung may issue ng namamahagi ng ayuda, may issue ng smuggling, may issue ng extraction. Yun, di ba? Tapos, ang campaign slogan ni Senator Amy ay may solusyon. O, asan yun ang solusyon mo? Ma'am Amy. Manahimik. Ayan ang solusyon mo. Tumahimik ka.
Wala, alam mo, ka rin. sobrang Kaya napapagbinta ka na mangga ka eh. Diba? challenge tong alin na to na Oo. makapwesto. Pero syempre, dahil nasa kanila ang makinarya, Alam, well, mandadaya, pero sa tingin ko, hanggat patuloy na nanahimik si Amy Marcos, tapos na ang karir mo, Senador. oo, no? Yun ang tingin ko. You have to like take a stand. No? Yes. Oo. Habang nangyayari naman yung ganyan at meron tayong sakuna ng baha at pananalanta ng bagyong Karina PH Marlon, ang mga tao ay pilit hinahanap si VP Sara. No? Bago tayo mag-ipisara, sorry. Sige. Ma'am Amy lang muna. Alam mo, Ma'am Amy, bilang ate at bilang senadora ng bayan, ang campaign slogan mo ay may solusyon, ay may solusyon. Paano ba naman tayuhan mo ang kapatid mo o hikayatin mo na magpa-drug test? Tapos pag nag-positive, mag-rehab? Or kung talagang hindi na masikmura ng taong bayan, magpasign na lang para maisalba pa ang pangalang Marcos. Uy, at saka Marlon, sana hinanap niya kung nasan talaga yung flood control. Solusyon yun sa bahay. Oo nga, yun ang solusyon. Alam niyo guys, hindi mo kinagtataka. Nasan kaya yung 5,500 na flood control system na Saan ba talaga yung nangyaring banggaan? Nananahimik yung flood control? Binangga. Binangga ng barko. Ay man, hindi. Anong barko ba to? Barko ba ng China to? Baka naman barko ng China Coast Guard to. Baka yun yung barkong nawawala doon sa toy box ng ng pamangkin ko, Marlon. Ha? Laruan, naglaro. Inanod ng baha, yun pa ang nakasira sa flood control. At anong ginagawa ng isang barko sa mga dam, sa mga river na meron ng Pilipinas na hindi kalaliman para di ba, makalayag doon ng barko? Yung mga Binangga pa din, yabang-yabang mo, may 5,500 kang nakagawa na. Ano ngayon naging resulta? Dilubog ang Metro Manila, halos lumubog din ang Luzon. Ay Marlon, alam mo may isa pang tanong. Nasaan? Ilan ang kapulisan na inilagak niya, inassign sa zona para sa kanyang security? Nako, figure, no? Malaki-laki to. 20K? Nasaan Ganun to? karami? Ang alam ko, 20,000? nasaan ang mga pulis na to nung kasagsagan ng bagyong Karina PH at ito pa Marlon? Nasaan ang mga nasa EDCA sites? Di ba? Yun yung Una nung ano, sinabi na ang EDCA sites tinayo para sa mga disaster recovery, response na ganyan Yes. during calamities. Yes. Nasaan ang EDCA sites, guys? Nandoon, pinuposisyon kung saan dapat nakanguso ang mga missiles. Pero none of the GI Joes who are based here in the Philippines na naka-assign sa mga EDCA sites na yan, ang nasa rescue centers o nasa baha mismo para mag-rescue ng mga natrap. Alam mo yung mga GI Joes yan? Dinaig pa ng mga barangay tanong, saka dinaig pa ng mga residente. Talagang Pilipino, bayan yan, tulong-tulong. Sila mismo ang nagtutulungan para lamang mai-rescue, mailikas yung mga kapitbayan sa barangay nila. Pero yung GI Joe, wala tayong nakita kahit isa. Wala. Mas nag-trending pa nga ulit tong si Gerald Anderson Marlon na may niligtas na pamilya sa Quezon City ba yun? Binuhat pa yung bata. Binuhat yung bata, di ba? Pogi points na naman si Gerald doon. Oy, dati naman, Hindi, pero alam mo naman kami pa. Gerald. Si Gerald, alam mo naman si Gerald. Huwag mo gawin collective. Alam mo naman si Gerald, hindi ba pwede omnibus to? Mag-visit yung omnibus. Hindi alam mo, Marlon, in fairness naman kay Gerald, bago pa siya magkaroon ng issue na quote-unquote, womanizer siya, talagang palatulong na to sa kapwa. Ano mo pag lumapala Ngayon mo ikami. Sige, ngayon mo ikami. Pala yan lumalapit. Ngayon mo ikami. Alam mo ikaw, Gerald Anderson. Tama yung iba. Ipagpatuloy mo yan. Pagpatuloy mo yung pagtulong sa kapwa. O bakit? Ano mas marot? Patuloy mo, kuya. Parang hindi ko na nagigiyang ngayon. Yung mga tao ngayon, parang naglabasan. Wala nga sabik lumabas kahapon. Oo. Hindi, actually kahapon. May mga tao na. Oo. Actually, yan. Sa grocery, meron na. Oh, yun, dahil nga mag-grocery. At ang malls kahapon Marlon, hanggang 6 p.m. lang sila. And speaking sa malls, thank you sa mga department store, particularly yung SM Shoemart. Shoemart? Sorry naman, Nasa Shaw Boulevard ba yan? Bisaya ba ko? Ba't ka sa Dila? May pressure cooker ba kayo yan? Alam ko, ko din ako. Anyway, ano ba to? Yung SM Shoemart, ano ba? Talaga? Baka low-bat daw? Hindi naman eh. Hindi. Yung SM Shoemart, no? And pati yata Robinson, I don't know. Pero nakita ko pinupost ni Ma'am Joey. Yung ano? Yung una, pwede ng free parking. Ah, yes. Yung mga walang parking. Oo. Kawawa yung mga Laging ino-offer ng SM Laging yan, ino-offer. Marlon. Oo. Ako nasubukan ko mismo. Laging Nung ino-offer ng doon ako- SM yan na free parking. 2 years ago doon ako nag-park. Oh, Ah, thank you. saan? Thank you. Sa Ano yun, 2 years ago? ganun din, Bagyo. Nilikas ko. Pero ngayon kasi meron na akong napaparadahan. Kaya hindi ko na ginagawa. Pero thank you. Ito That's napaka-humble. Meron po siyang malaking steel parking. Hindi. Still parking yun. Puro bakal. Jack shop. Di ba steel parking yun nandun sa pinaka-park Layo natin? naman yan. Layo sa bahay. Ganun kasi karami. Mukha po kasing showroom Tapos, ganun ano eh. tapos nakakaawa yung Pam. May pinadala sa akin, pati yung mga negosyante, yung mga may-ari ng kotse, yung Ay, mga mga negosyante, yung mga bahay, no? Na yung iba ang gaganda, yung mga barong-barong na pinaganda nila, no? Na nakakamikirot.
Isipin mo, pinaghirapan nila yon, tapos sa isang iglap, dahil lamang sa kapabayaan ng pamahalaan, na nukdukan na ng yabang, nukdukan pa ng sinungaling, na pinaasa mo na okay na yung flood control. Pero ayan, Pero kulang din ng preparasyon. ang oras kasi, Marlon, mas binuhos sa pagpe-prepare sa zona. Pag-prepare Diba? sa zona, Sa tapos alam na speech. nila na, andyan, palagi-lagi naman yung pag-update ng Pag-asa at saka DOST na malakas yung habagat at bagyo. Pero wala silang ginawa. Ginawa nila, kanya-kanya sila ng press con para lamang sabihin na hindi si PBBM yung nasa video na nagpupulburon at may langhap sarap na ginagawa, di ba? Yun yung- Walang naniniwala sa kanila, Diba? Marlon. O kaya ngayon, trending yung lahat ng pictures niya na tenga ang focus. Naka-collage. Collection. Collection ng tenga niya. Di ba? Hindi Ayun. naman yung tenga ang issue. Ang issue dyan, yung pinaka-issue. Siya ba o hindi siya? Or sumisinggot ba siya or hindi? At kung hindi ikaw, wag na yung kung ano ng press con na drug test na, now na, di ba? Wala Yung na. kagaya ng sinasabi ko sa iyo, di ba? Kung confident ka na may ipagmamalaki ka, hoy, MBA graduate ako, ito ang diploma ko. Ganun ka rin. Parang mga PI ninyo kayo, Hoy. hindi ako yung sinasabi ng durugista, ito resulta ko, live tayo, sige, third floor studio, sige, punta kayo dito sa Malacanang, i-live niyo ako. Hoy, graduate ako, eto card ko. Tingnan niyo, puro palakol, no? Puro 70. Oh. Diba? Yung ganun Oo. lang naman. Di ba? Ewan ko din sa ano to. Sana na Tapos, sanay naman, sino nga din tong ang nakakulong ko dyan, Marlon, nakikita mo yung mga tao nasa likod niya, tango lang ng tango. ay, Diba? mga kiss-ass. Pero meron kang makikita doon sa interview na yon kanina, doon sa, yung sa OCD nga, Marlon, ang tango lang ng tango sa kanya na nabangga ang mga flood control si Secretary Benhar Abalos. Pero yung dalawa doon, si Mayor Francis Zamora at saka si Yusek Dr. Cesar Chavez. Alam mo yung awkward na parang ano bang sinasabi nito? Yung gano'n na anong sinasabi nito? Bakit ano? Bakit yung barko ang sinisisi mo sa flood control? Saan ba nangyari to, di ba? Binimanda niyo na ba yung barko? Tinanagin niyo na ba sa barko? Sino ba may-ari ng barko? And sino yung kontrakto? Ang galing ni Ma'am Malutikia. Doon sa tweet, nag-ano sa na ex siya? niya, sa tweet niya. Nag-react na siya? Kahapon. Ang sabi niya, basahin ko lang ha. Galing ng pagkakaano ni Ma'am Malu. Sana Hindi nandito. kasi Marlon, ang in question dyan is not just the barko na nabunggo yung Okay. flood control. Is that the easiest way for you to say that the money or the budget allotted to such a project is already gone? Yeah. Di ba? Parang, so anong ilang bilyon ang binuhos dyan, tapos ngayon wala na dahil nabangga. At hindi mo rin mapag-usapan kung nasaan yung mga sites ng flood control system na yan na ginawa mo. Correct. Ano Sa yung question niya, no? Question ni Ma'am Malu, Tikia, kung kanino na i-award yung sinasabing 5,500, 5,200 na, no? Na, ayan, no? Who are the contractors of the GAA 2023? 244.5 billion and GAA 2024 300 billion flood control projects, di ba? Yan nga, parang nakita mo pang rason si ano ang pangalan ng ano? Si Karim. Si Karina. Oh, na sabihin wala si na Bagyo. wala na Super typhoon yung siya. flood control. Mhm. Wala na. So, nasa na yung 300B, nasa na yung 244B. At saka sino kontraktor? Di ba? Mag-invite kayo ng reporter. Ipakita nyo kung talagang totoo na 5,200 yung napagawa niyong flood control. And kung napagawa, bakit ganyan ang kinasapitan ng Luzon Region, particular na ng Metro Manila, na konti na lang mabubura na tayo sa mapa? Nakalungkot pa, ang daming ari-arian na nasira. Ang daming pera ng Pilipinas. Buti sana kung ano kami. Ang nakakaawa rito, yung mga, alam mo yun, yung pinaghirapan nila yung bahay nila, yung kotse nila, inuulugan, yung iba hindi pa tapos. Tapos makita mo, inaanod lang ng baha, di ba? Tapos nakita mo, saan damakmak yung basura. Saan yung, di ba, yung dredging system, alam ko, last year, question ng MMDA dahil doon may mga pinahinto ng dredging system, na-counter-check ba to? Ng palasyo ng Malacanang, kung saan nagkulang? Pwede namang ano, hindi talaga may iwasan na mabaha, pero para to, halos 80% ng Metro Manila ang binaha. Pero alam mo Marlon, kung ano pa ang mas nakakabahala, yung attitude nila na I don't care. Parang wala lang sa kanila yung Paano lahat. kumikita na sila? Tapos At paano? Kung talagang high na sila. yung pinupulaan ka na ng mga tao, kinu-call out ka na ng mga tao, baliwala lang din sa'yo. Totoo. Di ba? Totoo. Yung ganyang attitude ng entitlement at yung attitude na you do not care. Isipin mo to. Pinagmalaki mo sa zona, tapos, kung nakahiya ka, tinatanong sa'yo ng reporter, ayaw mo sagutin. Walang iniwan to ng nagtatanong dun sa video. Kung hindi ikaw yan, hindi magpa-drug test ka. Oo, sabihin mo hindi ikaw yan. Ilabas mo, magpresenta ka ng ano. Di ba yun din ang ini-expect ng karamihan, Marlon, ng zona niya, na Oo. maglalabas siya ng resulta ng drug test niya na hindi niya ginawa. At alam mo ba, Marlon, napansin mo ba, nung zona,
iwas na iwas ang camera na i-focus kay First Lady Lisa Marcos. Bakit? Bakit? Alam nila na galit ang tao sa kanya. Oo, hindi ba dapat proud siya? Proud ng Pangulong Bongbong Marcos na nandun, nang dinadamayan siya sa zona, sa pagsosona niya. Ano yung moment na finocus lang sa kanya yung camera? Nung in-acknowledge siyang, of course, the dear First Lady. Di ba yung ganun landian nila? Di ba yung ganun lagi? Pinocus sa kanya, pinan ng mabilis, tapos all throughout, wala, nadadaanan na lang siya. Hindi siya finocus na kasi alam ng production na magi-ignite ito ng disgusto ng tao. Dahil nga, nakakagalit yung figure na nakikita sa camera. At alam ng administrasyon na bagahe sa pangalan ng Bongbong Marcos ang isang Lisa Araneta Marcos. Totoo yan, Marlon. Kaya ito ngayon, lahat ng paparating ang midterm election 2025, lahat tayo dapat mag-isip kung ang mga nakalinya sa administrasyon ng mga kandidato ay ating susuportahan o hindi. May number 1 na ako. Na hindi susuportahan? Na susuportahan. Ay, At talagang ipupush ko pa. Itataya ko pati Tatot Panggulo. Oo. sino yan? Hindi Kilala yung ba isang natin yan? Attorney Dick Rodriguez. Oo. Kaya lang, dapat mag-declare. Oo, ayaw mag-declare sino ba sasama sa akin? Pero- Tayo na tayo ng Attorney Vic Rodriguez for Senator Movement. Oo, di ba? Ay, sama ko dyan. Oy, tayo natin. Para lang mapilitan na. Itatayo natin. Pilitan tayo. Kung itatayo natin, Marlon, Hmm. mga ilang oras na tatayo. Nabasa mo yung issue na yun? Yung isang transgender, Oo, di ba, no? na pinatayo niya yung isang waiter ng 2 hours. Grabe, ba't may mga ganong ego tripper na? Pero Marlon, ito ang pinakamagandang tanong, ay magandang reaction dyan. Si Miss Rosana Roses naglabas ng reaction. Ano sabi? Sabing ganyan, ang tao dito, pilit mong gustong i-acknowledge ka na babae ka. Oh. Pero kung ikaw nga sa sarili mo, nung lalaki ka, pangit na pangit ka sa sarili mo, kaya nga nagtatry hard ka na maging babae ka ngayon. Yung ganun ba? So, Meron pang isang comment. Si Boy Abunda. ay ano Sabi niya, ako nga pumapayag tawagin tito. Ah. Tinawag ng tito, tawagin pang boy. Pero walang issue sa kanya. Oh, di ba? yan ang intelihenteng pag-handle ng ganyang issue. Tama, Hindi diba? lahat i-impose ninyo kung ano ang pronoun ninyo. Lalo na ang nakasanayan ng marami sa pag-aaral na ang pronoun ay he, she, female at male. Ngayong modern times na tayo, yes, iintindihin, irerespeto, ipapaunawa, pero hindi dapat ini-impose. And kung may magkamali, dahil hindi siya aware kung ano yun, hindi mo kailangan tratuhin na kala mo ba, hinusgahan ka na hindi ka tao. Hindi porke waiter yan, wala nang damdamin yan. Uy, Marlon, marami daw yatang lumapit dito, ino-offeran na mag-waiter sa Greece at sa ibang bansa. Hindi, sana, no? Sana. Nagkaroon siya ng ganung opportunity. Sana wala tayong mga ganyan, no? Yung pagiging ego tripper, no? Yung humility, napaka-importante. Humility. Speaking of humility, Marlon, mayroon yatang nagpapaka-humble ngayon sa AFP. Oo. Marlon, lagot ko. Ikaw, lagot mo, Bena. Natatanda ako pa. Sabi mo, ang kapal mo. Sabi, pagtapos yung layan, nag-end-light ko yung pabi. Pagkutapa mo. Ang kapal mo. Di ba? May pasahin mo. Ano ba yun? Ay, hindi ko tuturo. Baka kaya Sige, subukan mo yung uso. Sa mga uso. Marlon, naglabas ng ng statement. Okay yun. Nag-react sa'yo. Hindi, okay yun. Okay yun. Okay ba yun? Pinasasalamatan natin sila. Oh. At kahit pa paano kinukuha nila to bilang constructive Totoo pagpuna din yan. mula sa hanay natin. And sa part nila, naglalabas sila ng statement. Ang problema, medyo kulang kuya. Sa maraming issue na meron, isa lang kasi ang Isa in-address lang. nila. So, Tapos basahin ay- natin yung statement. Natandaan niyo po, bigyan ko lang ng background. Ikaw nga. Ano ba to? Bigyan ko kayo ng background. Ang nakaraan background kasi, naging topic namin sa vlog, naging content namin, yung pagiging lakwachera di umano, ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner. Ano pa? Browner? Browner. Brownie, sabi mo eh. Browner. Sabi mo brownie. Oh. Don't murder his name. General Omet Browner. Ba't Omet? So, Romeo? Romeo, yun ang palayo. Talaga. So, anong sabi? Si General Browner ba mismo naglabas ng statement o AFP lang? AFP. It says AFP statement. Ito na naman, nabahag na naman ang mga buntot ninyo. Hindi nyo na naman pinirma kung sino ang nagsabi ng statement na to. Yep. Kaya nakabwisit kayo sa ganyan. Ang sabi niya, on alleged favoritism and mismanagement within the AFP. Sabi niya, we have noted the anonymous text messages and social media posts that have been circulating alleging favoritism and mismanagement within AFP. These claims are unfounded and do not reflect the reality of our promotion system. We will not dignify this and its anonymous author. Ay, anonymous din naman yung statement ninyo at napakahilig nyo sa word na we will not dignify this.
Tandaan mo, lagi na nilang ginagamit yung pag meron silang gustong katotohanan na i-deny, pero alam nating lahat na totoo, Marlon. Okay, we stand by the professionalism and strategic decision-making of our leadership. Nax, my leadership. The promotion and appointment system within the AFP is designed to recognize... The promotion and appointment system within the AFP is designed to recognize merit and dedication. Talaga lang. Kaya may floating. Gigil niyo ko. Likewise, all travels of AFP officers, Nax, dito yata medyo talagang umaray eh. Yeah. Dahil sa pagta-travel na to, in less than a year, nakailang travel na siya na may mga buntot-buntot pang mga Diyosawa ng kung sino-sinong staff, di ba? Okay. Likewise, all travels of AFP officers and listed leaders and civilian human resources. O, ibig sabihin, ganun karami nagbibiyahe. Officers, officers, enlisted leaders, and civilian human resources are mission-focused and are in line with our international defense and security engagement. Kasama ba dito yung yung education and training and research and development sa flood control? Hindi, no? Hindi sa kanila to eh. This engagement results in new and stronger military cooperation with like-minded nations, especially with the prevailing situation in the West Philippine Sea. Like-minded nations. It also, so like-minded tayo with US na maraming EDCA sites dito na hindi lumabas sa mga GI Joe kahapon na lubog tayo sa bahay. It also assures the fulfillment of our obligations to our partners. Sino kayang partners ang tinutukoy niya? The AFP leaders is committed to addressing any issues and ensuring that the principles of merit and professionalism guide our actions at all times. Talaga? We will remain focused and dedicated to the principles of integrity, discipline, and service to the nation and will not be distracted by anonymous and baseless allegations. Kaya nga mayroong mga, mga anonymous text. That's already basis enough na may issue sa loob. Ba't ayaw nyung i-admit? Tapos may pa-hashtag kapag AFP you can trust. Hashtag 1AFP, 1 Philippines. Sadya nang may isa lang ang AFP sa Pilipinas, Ogo. Tapos, strong AFP, strong Philippines. Ano ko sa inyo? Strong. Address natin isa-isa. Yung pagiging, yung sa Lakwacha issue muna. Nakailang beses ka ba talaga na kalabas ng bansa, Mr. AFP Chief of Staff, sir? And sino-sino po ba yung kasama mo, maliban sa wife mo? Tanong ulit yan. And ito po bang mga kasama mo, ay karapat-dapat ba silang isama? Tanong din yan. And magkano po ba ang nagastos nyo at nagamit mula sa pondo ng Hukbong Sandataan ng Pilipinas dahil lamang sa paulit-ulit yung paglabas ng bansa? At saan ka pumupunta? Yun, diba? Diba? Parang dapat merong, yung mga travel authorities na yan, dapat transparent yan eh. Dapat Mismo. Nakikita yan ng maraming tao. Mismo. At saka, okay, sige, umaray ka sa issue ng pagiging lakotsero mo. Inarayin mo rin yung issue ng ng promotion or favoritism. Pero hindi mo in-address. Pilipina Norway, thank you. Salamat po. Pero hindi mo in-address bakit merong mga floating status? Bakit merong mga junior na nausaran, na unahan ang mga senior nila? May mga namamayagpag na class 94. Dapat, di ba, wait for your turn. Bakit itong mga class 94 na to, nalagpasan ang mga graduate ng PMA class of 1991, PMA class of 1992, at PMA class of 1993. Eh, hindi naman mo natin pinipigilan na yung promotion mula sa hanin ng class 94. Pero dapat po, pinagbibigyan daan mo na kinikilala yung seniority mula naman sa hanay ng PMA class of 91, 92 at 93. Dahil mo dyan, hindi mo maiwasan na maraming nagtatampo, nagagalit at nagdidismaya sa liderato ngayon ng ating AFP Chief of Staff. Sino-sino ulipam yung yung mga naka-floating na mga generals to. Ito na Major Marlon. Generals and Brigadier Generals. Ito na lang, Marlon, si Colonel Ferdinand Marcelino. Hindi umano leader sa extraction. Diyan team leader. Na na-fulfill naman ang duties. Na na-deliver naman ng package. And in fairness naman, bemedal weather, bemedal yung taong yan, officer. Pero Marlon, di ba kapag ikaw ay Provost Marshal, Provost Marshal General. this is like an admin duty. Yes. No? Parang floating pa nga sa kanya kasi Intel officer siya. Para lang Ang hindi, korte niya, Intel Gathering and Intel Works. para hindi mag-whistleblow, binigyan nyo ng ganyang posisyon. Akala nyo sapat na yung ganon. At saka mabigat dyan, yung binigay na pwesto kay Colonel Marcelino ay hindi para sa kanya yan. Meron siyang nilagpasan na isa ring general. Ay my God. So parang may sa mga yun din yung nabaypas loob niya na siyang nandyan. Siyempre. Ito na lang sa kaibigan nating Brigadier General Teofilo, Kit Teofilo. Sir Kit, di ba? Na magki-clearance, pending ang clearance, magre-retire, walang retirement payment, tapos sasabihin ninyo, walang issue within. Bigyan niyo muna yung clearance kay Sir Kit. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-message si General Kit Teofilo sa amin at sabihin, mga kaibigan, okay na ako. Dapat nga Ibig sabihin, cleared na siya. So dapat nga yung mga ganyan ng mga magagaling na general, binibigyan pa ng ng retirement honors. Oo nga. I don't know kung binigyan si Sir Kit, pero Marlon. diba, hindi lang Sir Kit yung mga ibang nagre-retiro at
Bakit sa dami-dami naman, ilang ba ng retired si General Kit pero hanggang ngayon wala pa rin clearance? Anong problema? Dahil panay travel nyo na abroad? May problema, Marlon, dahil nga, di ba, sinecentralize nila di umano yung hiring system na imbis na yung per unit ang makapag-decide, pinofocus lang nila sa headquarters mismo ng headquarters Philippine Army. Philippine Army. Dahil nga naman, pag centralized din ang flow ng budget na doon lang. Di ba? Hindi nila inalis ang issue na yan. Sige, tapusin natin. Sino pa yung mga floating? Real Admiral Alberto Carlos, Marlon. Major General Leonel Nicolas. Ano yung MGen? Major General Antonio Navarrete na babalik naman sa August. Sana, so, ibig sabihin, kung babalik siya sa August, nasaan siya ngayon? Hanging, floating. Di ba? Floating. Oh, floating. So, ibig sabihin, ano to? Palubag-loob, kaya nyo ipoposisyon dahil alam nyo may issue sa loob. Oh, Major General Edgar Cardinoza. We also have Brigadier General Amado de la Paz. Marlon. We also have Brigadier General Juvencio Gonzalez. O, una na nating nabanggit si Brigadier General Kit Teofilo at saka si Colonel Marcelino. May nagpapatanong nga ano ba to? Resulta pa rin ba to ng pag-influensya o pangingialam ng First Lady Lisa Araneta Marcos? Naku, alam niyo ba, yung istorya niyan, nasa libro, hindi lang ho kami, meron ho kaming cease and desist order not to review the book dahil marami pang hindi nakakakuha. May gag-order. May gag-order kami. Kasi raw, hindi-spoil daw natin yung ano. O, kulang na lang, lagyan tayo ng busal at saka posas para hindi. Pero ano, kung sikapin po ninyong makakuha ng kopya, available na po sa Uligo. Ang kwento pong ito ay una ng nakatutahanan ng librong Kingmaker, first months of the administration ng ating Pangulo. No? Tapos naglalabasan yung mga ganyan, ngayon sasabihin mo, fake news, di ba? Sino ang makakapagsabi ngayon na malakas ang loob na fake news yung libro? Di ba? Hindi mga totoong taong in-interview. Hindi, pasinungalingan nila. Yun nga. Di ba? Maglabas ng statement si Pangulong Bongbong Marcos. Ano kasi yan, dito sa chapter na Marlon, pwede ko ba sabihin, Hindi pala pwede. Alin, ako nga, gusto kong sabihin yung Sa page. Yung pinakahuling chapter kasi hindi ko talaga maano yun, nakakagalit. Yun yung Diba? Namatay ang nanay ni Atty. May Vic. gag-order ka nga eh. Hindi nga, ito, namatay nanay ni Atty. Vic. Alam niyo ba ano ginawa ng Pangulong Bongbong Ba't Marcos? ka nga? O, basahin nyo, bumili kayo. Diyos Ng ko, libro. pili ko mag-ring yung telepono ko, sasabihin Del tingilan Ramos, si nyo yan. Marlon. Miss Eloy Macruz. Ay, Eloy Macruz. From From Turkey. Turkey. Ayun, o. Del Ramos. Teka lang ha. May nagpapa-shoutout kanina. Sorry. Paki-search nyo yung Kati Binag, matinding pasabog nun, sabi ni Angel Sam. Pinalo ko. Nung sinabi ni Ma'am Marlica na ipalo, pinalo. Ano? Si Kati Binag, alam ko. Uy, sa HQ, meron tayong kaibigang Binag doon din. Oo. Pero may nagpapa-shoutout. May gusto na raw si General Macanas. Ito, Sa sa mga bakasyon. nag-aalala po, si General Macanas po ay nakabakasyon. Hindi mo siya nasa alanganing kalagayan, hindi po. Pinakiusapan po siya ng kanyang pamilya na please, nasa bakasyon tayo, magbakasyon mode ka naman, and pagbalik natin, sige kahit minuminuto ka mag-vlog. So yung pong mama ay nagiging tatay at asawa sa kanyang pamilya ngayon na nakikiko-operate po sa kanilang bakasyon. Sa mga nag-aalala po, yan po ang kanyang kalagayan na yun, okay po sila. Josephine Padua. At dahil, speaking of bakasyon, sa mga naghahanap naman kay Vice President Sara Duterte, Buti na lang nga, ipasok. nasa bakasyon ko. The time magaling, pumasok. O bakit? Mapupulbura yan. Sabi ko sa'yo, mapupulbura yan. Pumasok. Ano masabasa pumasok? Di ba masarap pumasok? Ewan sa'yo. Sa school ba yan? Oo, lahat. Sa trabaho. Tama. Ayun. Wag lang sa gulo. Anyway, si Vice President Sara Duterte po, bago kami nag-live, naglabas na uli ng statement. Wow. Kasi binabaliktad ng Binabaliktad ng mga hayop. Oo, Hoy, huwag niyo pong hanapin ang pangalawang Pangulo. Nung siya ang very active, Marlon, kini-question siya na na-overpower niya di umano ang presidente. wala nang ginawa tama sa mga hindurot kayong Sa bagay, wala VP rin Sara, namang di ginawang ba? tama sa mata natin yung Pangulo nila eh. Sa bagay, Pinanalo mo. pinanalo mo. Nakasama natin pinanalo. Nabudol tayo. Basahin mo na ulit. Yung official statement po ni VP Sara. Wow. Official statement of the Office of the Vice President. The Vice President is on a personal trip with her family overseas. Her departure received the necessary approvals as evidenced by the travel authority issued by the Office of the President dated July 9, 2024. We thank the public for respecting the privacy of the other members of the family. The timing of the trip coinciding with Typhoon Karina is unfortunate. Nonetheless, the Disaster Operations Center of the Office of the Vice President, institutionalized by the Vice President, is always ready to assist families affected by calamities. Thank you. Diba? Alam mo, simple. July 9 pa lang, humingi na ng Travel Authority, inapruba na ang Travel Authority ni VP Sara para sa isang bakasyon. July 9. July 9. Ano ba niya malalaman na July 10, 12, 13? Mananalagpa ang Karina. Nakabagyo, di ba? And ang catch dito, kasama po sa bakasyon ni VP Sara, yung anak niya at ang nanay niya, si Ma'am
Considerman, di ba? First name ni Madam. Huwag mo magiting kasi nga personal. Thank you for personal. respecting the identities of the Okay. families, Mm. family members. Yun yung, Ayun, magkakasama, family, siya lang naman ang public official. And I believe she is on top of things kasi operational yung mga opisina niya, Marlo. Di ba Correct. the rescue na may mga relief goods na walang pagmumukha niya correct, nakaskill. At saka Pam, si BBM, tanghaling tapat na nga nag-umpisa mag-briefing, pero po, tanghaling tapat na nga mag-umpisa ng briefing, si BP Sara, namimigay na ng mga relief goods. Yung isa sa mga nagmi-meeting, siya naman nasa grounds na. Oo, di ba, diba? kumikilos. kababayan na Nakakaano lang. masyadong wala nang ginawa. Tapos, huwag natin kalimutan, isang araw, a day before mag-travel, lumabas ng bansa si BP Sara, tinanggalan niyo po ng 72 police security personnel, si BP Sara, na kung tutusin, mas may mandato siya. 32 million ang botong nakuha niya. Tapos si BBM ay 31 million. Yung 32 million na yun, hindi nyo kinilala yung nakuwang manto ng ikalawang Pangulong Inday Sara Duterte para tanggalan nyo ng security at para tiyakin yung kaligtasan ng ikalawang Pangulo. Yan lagi yung, nasabi ko yan nung isang araw, Marlon, ha? Kapag ang gobyernong ito na very vindictive, if they do not like you and you are not one of them, they will ensure all possibilities to compromise your security. Kapal na mukha. Di ba? Ginawa nila kay BP Sara. Ayan, ngayon, ginagawa kay BP Sara. Hindi ba't ginawa din sa mga former officials na tinanggalan din ng mga securities, Marlon? Di ba? Pero yung mga pogo businessmen, yung mga negosyante, may kanya-kanyang bodyguard. Tapos yung mga magagaling nating senador, magagaling nating congressmen, magagaling nating cabinet officials, may mga bodyguard. Tapos ang vice president na may binoto ng 32 milyong Pilipino, tinanggalan niya ng bodyguard. Asan naman ang loy kanyo? Bakal na mukha mo't gibo. Tarlakin nyo ka pa naman din. Yung mga kaibigan kong taga-Tarlac, napakababait. Yung mga ganyang kaidaran mo rin na kaibigan din namin na taga-Tarlac, napakababait. Ikaw naman, napatunayan mo kung gaano kakatraidor. Supposedly, tao to ni BP. Di ba? Kaya na naman, medyo umuulan na. Lilipat na naman Ay, niya pa. hindi, okay pa naman, may bubong pa naman. Yun lang, Marlon, no? Nakakaano. Tapos, sorry kasi Sa Monday, may nagtatanong tungkol doon sa maleta sa Okada, susunod na po. Pero ito, abangan nyo sa Monday. Merong isang Monday pa. merong ulan na eh. Bukas. Merong isang dating cabinet official. Haharap sa pagdinig sa Senado. Tungkol sa Pogo. Ayan, pwede na siguro sabihin yan. Hindi naman na siguro. Hindi, paano pala, baka biglang karangin eh. Ayoko Basta nga, dati wag mo siyang na- cabinet official, may papasabugin. May papasabugin sa Monday sa Senate Inquiry. Tingnan natin. Okay, so sa mga naghanap kay BP Sara, siya po ay nababakasyon, hindi po siya istorbo, hindi po siya Saka kayo man mismo, naka-schedule kayo bakasyon kasama yung nanay at mga anak nyo. Bibigyan yung... hindi mo nagpabaya po. Hindi nagpabaya. Yan. Ingat kayo. Roque, sabi. Ingat kayo. Ingat. SM Isortigas. Ang dami. Ang dami. Thank you po sa 1,747 na nagtyaga. Makinig sa amin kahit wala kaming kakwenta-kwenta. Uy, ko lang yun. Sa po magkakaroon dito sa SG, Singapore. So, dito Duterte kami yun. Yung nasa Taiwan, malapit ba ang Taiwan sa Hong Kong? Medyo, no? Medj, alam ko. Siguro po try niyo pong mag-source kay Sir Jojo din. Oo. Ayun. So, ayun po, umulan na Bukas naman babalik po. kami. Kayo po ay manatiling ligtas. Manatiling tuyo. Oo, sa mga Pero panahon. minsan masarap din ang basa. Marlo, basang pawis. Ayoko mo. Kasi Malakit para yung yun. cholesterol mo mawala. Ayoko mong tingnan. Malakit yun, pangit yun. Dapat yun lagi ka nagwawash. Basta din, di ba? Tama. Sabi mo na ugas. Yung pick daw yung... Hindi Sige, bye-bye. Sige guys, ito na. Nakikita nyo na ba yung mga ambon sa amin namin? Ay, wag Huwag mo na, makikita yung- security na naman namin. Bye-bye. Bye-bye. Maraming